Hello? Anong balita, Ricky? Tanong ko sa private investigator na tinawagan ko. Negative po, sir. Ang kanang kamay ni Carlos Hidalgo na si Serrano ang humarap sa amin. Sagot nito, gumawa kasi ako ng deal para lumantad si Hidalgo, pero matinding pag-iingat ang ginagawa nito, kaya hindi humarap sa mga tauhan na pinadala ko. May plano kasi ako kung paano ito masisilo, pero masyado mailap at patuloy na nagtatago. Sige, ituloy mo lang investigasyon mo. Pasasaan ba't lulutanggin si Carlos? Kaya wag niyong tigilan ang pagbabantay at paghahanap. Utos ko. Yes sir, babalitaan na lang kita. Kapag may nalaman ako, maging ang tropa na kasama ko nag-iimbestiga. Sagot nito, nag-request na kasi ako ng panibagong team na makakatulong para mapabilis ang paghahanap namin kay Hidalgo. Hindi ko pwedeng patagalin ang kalayaan niya dahil sigurado akong banta siya sa kaligtasan namin ni Alondra, maging sa batang dinadala niya. Gumamit na ako ng connection pero masyado madula si Carlos dahil laging bakas lamang to ng naaabutan ko. Sa tuwing pupuntahan ang lugar ko saan huling nakita to. Mukhang nakatunog na to na hinahunting siya kaya nagtatago ng husto. Naging mas maingat to sa lahat ng transaksyon dahil maging lahat ng bagong deal sa grupo nito ay tanging tauhan lamang niyang humaharap sa bawat pain na nilagay ko. Konti na lang. Basta lumutang lang siya, ay matatapos na ang lahat. Hindi ako papayag na makawala pa siya dahil hindi na siya sa batas mananagot sa mga oras na to. Kundi sa akin na mismo na, pinatay niya noon. Kung dati-rati mabilis ko matrace ang movement na kalaban ko, ay ibang sitwasyon namin kay Hidalgo. Obviously ay matalino at mautak ang animal na to, kaya nahihirapan akong mahanap siya. Tuluyan na kasi itong nagtago at parang bulang naglaho. Hindi ko gustong pananahimik ni Hidalgo dahil alam ko na dapat ko na siya makita dahil sigurado ako miniluluto na naman siya masamang plano laban sa akin. Banta siya sa kaligtasan ko at ni Alondra na alam kong alam niya na siyang pumatay kay Rafa, kaya mas dapat na maging maingat ako sa mga oras na to. Tiningnan ko ang dashboard ng Face app na ginawa ko. Over 16 million user na to sa ngayon, all over the world. At tumaas na din ang market value. Nakakatuwa na makita ang figure nito na dapat ay nagsasaya ko dahil sa tagumpay ng launch nito. Pero hindi ko magawa dahil hanggat buhay si Hidalgo ay mananatili siyang tinik sa lalamunan ko. Sa mga oras na to ay alam ko na milyon na naman ang added amount sa account ko bago matapos ang buwan. Dadagsa yaman na papasok sa savings at investment ko. Pero hindi ko muna to iisipin sa pagkakataon na to. I need to find Hidalgo first. Iyon ang pinakamahalaga sa ngayon. Hanggat gumagala siya at nasa paligid ko lamang siya, ay hindi ako pwedeng pagpakampante. Natuto na ako ngayon. Alam ko na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, pero hindi ko na uulitin ang pagkakamali na maging siya ng buhay ko. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na mapatay ako sa ikalawang pagkakataon. Sir, malapit na po ang 3 p.m. Ipapahanda ko na po bang sasakyan nyo? Tanong ni Levy mula sa intercom. May meeting ako sa isang prospect investigator sa extension ng company na ipapatayo ko. Sa mundo ng business, hindi pwedeng isa lang dahil walang stable na negosyo na hanggang buhay na nakatayo na namamayagpag. May ibang negosyo akong naisip, kaya mas mabuti na ngayon pa lang isimulan ko na maghanap ng investor. Alas 5 usapan namin pero dahil malayo ang Laguna Technopark. Kung nasaan ang negosyo ni John Santan, ang negosyante na nakausap ko, kaya minabuti kong umalis na maaga. Suppose sa isang private at high-end restaurant kami magkikita, pero dahil nagkaroon umano to ng emergency, kaya minabuti ko na ako na lang ang pumunta sa Laguna para matuloy ang deal na inoffer ko sa kanya. Dala ang presentation at documents kasama si Levy. At ang mga bodyguard ko ay nagtungo ako sa Laguna para puntahan to. Bawat lakad ko'y handa ako, kaya kasama kong 3 sa magaling at trusted na tauhan ni Sebastian, habang may sniper akong bodyguard din nakuha ko sa black market na dating miyembro ng mga SEAL, kung saan na destino sa gera sa Baghdad sa Iraq. Sir, saludo ng mga tauhan ko.
Let's go. Sabi ko lang, sabay sakay sa magarang sasakyan kasama si Levi na minamaneho ni Malvin na ngayon ay head security ng team ko. Sabihin ng takot at paranoid ako, but I don't want to do the same mistake like I did before. Want the best team for my security and protection. Dahil alam ko na sa mga oras na to, ay pinagbabalakan ako na masama ni Hidalgo. Dahil matraffic palabas sa Maynila, kaya inabot kami ng almost 6 p.m. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang malate sa appointment ko, pero hindi ako napaghandaan ang napakahabang traffic, dulot ng tumirik na trailer sa gitna ng kalsada, papasok sa South Luzon Expressway. Mabuti na lamang at maayos at nakakaunawa na kausap si Mr. Tan na handa kong hintayin kahit abutin ng dilim sa daan. I hate being late dahil posible na ibang maging impression sa akin na maging investigator ko. Ito ang bagay na laging iniiwasan ko. Pero sa pagkakataon na to, ay wala akong magawa. Lalo na at naipit ako sa matinding trapiko. Sir, we're here. Untag ni Malvin sa akin na kanina pa pala tumigil sa harap ng isang malaking building sa harap namin. Alright, let's go. Sabi ko na agad na humaba ng sakyan at inayos ang botones ng coat na suot ko. Mr. Suarez, nice to meet you. Bati sa akin na may edad na lalaki na makapasok kami ni Levi sa isang magarang opisina kung saan naghihintay umano sa amin si Mr. Tan, ang taong kausap ko. Nice to meet you, Mr. Tan. Bati ko dito sabay lahad ng kamay. Agad na umupo ako sa sofa kung saan nasa gitna ng opisina nito, niigiya niya ako. Ipinarisinta ko ang proposal ko sa paraang sigurado ko na hindi niya matatanggihan. Offer the best deal na alam kong parehong profitable para sa aming dalawa sa future. How sure na mag-click ang negosyo na to ay hindi tayo magsasayang ng pera at panahon. Direct to the point na tanong nito. The figures will tell us about how the business will work, Mr. Tan? Confident na sagot ko. Really? Paano mo masasabi na tama nga to? Tanong pa nito. Alam ko natural lamang sa aming negosyante ang maging sigurista. Pero habang nagtatagal, ay hindi ko nagustuhan ang tinatakbo ng pagtatanong nito. I am confident about it, Mr. Tan. We're both in the same business and everything is a gamble. But when it comes to my money and investment, I'm on for nothing. Puno ng kumpiyansa na sagot ko. I have trust issues with the proposal. Since I heard about your education background, Mr. Suarez, I will sign this contract and agree with the deal kung mapapatunayan mo na mali ang akusasyon laban sa iyo. Prove to me that you're capable enough to handle my investment, and I'm not going to waste my precious money on this new business proposal of yours. Sa lubong ng kilay na tumingin ako dito. Sa lahat ng ayoko, ay minamaliit ako. But I have to be patient. Hindi ako si James Miguel Suarez sa mga mata niya, dahil ako si Lucas Suarez na walang narating sa mata ng publiko at mga taong nakakakilala dito. Kita ko na tumango si Mr. Tan at nilapag ng tauhan nito ang inumin sa harap namin. Mabilis itong nagsalin at inabot sa akin ng baso na may laman na sa tingin ko ay whiskey. Inilapag ko to dahil hindi naging maganda ang dating sa akin ng nararamdaman ko sa paraan ng palitan tingin at palihim na suyap ng mga kaharap ko. Iba ang dating sa akin ng nakikita kong movement ng mga mata ni Mr. Tan na kahina-hinala sa paningin ko. Let's drink, sabi ni Mr. Tan na itinaas ang baso para makipag-toast sa akin. As much as I want to have a drink with you, Mr. Tan, but I'm so sorry that I have to decline it for now. Hindi kasi ako umiinom ng alak since it triggers my allergies. Agad na pagdadahilan ko. Wala akong tiwala sa palitan ng tingin ng mga kasama ko, kaya hindi ko isusugal ang kaligtasan ko. Kahit kailan talaga, ay hindi mapagkakatiwalaan ng kahit sino sa mga taong nakaharap ko dahil malaki ang banta sa buhay ko. May hinalaan ako kay Mr. Tan, kaya hindi ko gugustuhin na magtagal sa teritoryo nito. Alam ko na lahat ay gagawin ni Hidalgo
Maging si Congressman Romualdez o maging si Santiago na mapabagsak ako at makaganti sa akin. Levy, you can drink that. Sabi ko sa assistant ko. No, it's okay, Mr. Suarez. Hindi mo kailangan na gawin yan. Naintindihan ko. Maagap na sabi ni Mr. Tan, sabay lapag ng basong hawak niya sa harap nito. Never mind. Actually, magandang proposal mo. Nagustuhan ko ang rate ng profit. Doon lang taga ko gusto makasiguro sa educational background mo. Para sure ako na nasa tamang makamay mapupunta ang pera at investment ko. Biglang sabi nito, lalo ko naghinala sa biglang pagbabago ng tono ng pananalita nito. It seems to me na pinapressure niya ako hanggang sa bigla ko madampot ng alak sa harap ko. Umiling ako at ngumisi habang nakatingin sa negosyante na kausap ko. Siguro nga'y bata pa ako sa negosyo, sa paningin mo. Pero sigurado naman na alam mo kung paano kumalat ang chismis sa circulation natin. Well, hindi ko kailangan na patunayan sa iyo kung anong narating ko at kung ano ko, Mr. Tan. Negosyong inoffer ko sa iyo. Investment to be exact. Sabihin na natin na may trust issue ako, pero hindi ko rin kailangan na ipagpilitan sa iyong sarili ko. Dahil in the first place, negosyo nga ang pinunta ko dito at hindi para ungkatin mong pagkatao ko. Kita ko kung paano nagbagong ekspresyon ng mukha nito, but I don't care anymore. Wala na rin akong pakaalam kung mag-invest siya o hindi dahil hindi na ako interesado. I guess, it's time for me to leave. Taas na na sabi ko sabay tayo. Wait! Bigel nito sa akin na nilingon ko. Don't be offended easily, Mr. Suarez. Alam mo na sa ating mga negosyante, perang pinakamahalaga sa atin. Pareho tayong businessman. At tulad ko'y sigurado naman na ganun din ang gagawin mo. Why don't you sit down and let's talk about it more? Nakangiti na sabi nito. No need, Mr. Tan. I already changed my mind. Nakangisi na sabi ko, sabay talikod at hakbang palabas ng opisina nito. Pero hindi ko pa naaabot ang doorknob ng isang malakas na putok ang umalingaw sa silid. At duguan na bumagsak sa likuran ko si Levy nang lingunin ko to. Tama nga ang kutob ko na hindi mapagkakatiwalaan ng mga taong kaharap ko. Dahil una pa lang, nararamdaman ko na may kakaiba sa bawat galaw at palitan ng mga tingin ni Mr. Tan at ng lalaking kasama nito na nakatutok sa ulo kong armas na hawak nito. Hinarap ko si Johnson Tan at ang kasama nito ang nakatutok sa ulo kong armas na alam kong isang malanggilos ko lang ay hindi magdadalawang isip na kalabitin at pasabugin ng ulo ko. Hindi na kita tatanungan ko anong ibig sabihin nito, Mr. Tan. Obviously, gusto mo akong patayin. Siguro naman deserve ko malaman kung bakit. Seryoso ang mukha niya sabi habang matalim ang mga mata na nakatitig dito. Hindi na nito natapos ang dapat sana'y sasabihin dahil sinigawan to ng lalaki may hawak na armas habang nakatutok sa akin. Shut up! Sigaw ng lalaki. Madilim ang aura nito at alam ko na hindi mangingimi na patayin ako. Hindi nakapagsalita si Mr. Tan nang pinanisitan to ng mga mata ng lalaki na hindi inaasahan. Nasusunggaban ko to matapos may angat dahil sa napuna kay Johnson Tan ang atensyon nito. Mabilis ang mga pangyayari dahil panay kami palitan ng suntok. Nanlaban ako at panay din ang ganti sa mga suntok ko. Magaling sa martial arts ang lalaking kalaban ko habang mabilis na nawala sa paningin ko si Mr. Tan. Wala na akong pakaalam kung napunta na kung saan. Dahil ang tanging gusto ko sa ngayon ay mabuhay. Kaya lumaban ako ng sabayan. Sino may utos sa'yo na patayin ako? Nag-aapoy sa galit na sakal ko gamit ang armas na naagaw ko sa leeg na lalaking bumaril kay Levy at nagtangka sa buhay ko. Sino? Malakas sa sigaw ko. Malakas na kalabog ang bumukas ng pintuan ang narinig ko. Pero hindi ko nilingon kung sino ang pumasok dahil may idea na ako. Malakas na palo ng baril sa ulo mula kay Melvin ang sunod na tanggap nito at lupay pa ito ng tigilan ko. Dalhin niyo yan.
Nagpupuyo sa galit na sigaw ko. Kulang na lang ipatay ako ng lalaking walang malay na binuhat ng mga tauhan ko palabas ng opisina ni Johnson Tan na hindi ko pa alam kung nasaan. Tiwala ako na nakuha to ng mga tauhan ko dahil suot ko ang spy camera at connected sa device sa sakyan kung saan naroon ang isa sa tauhan ni Sebastian na nakamonitor sa bawat movement ko. Tama nga naging pasya ko na hindi magpapaka-place-face sa bawat lakad ko. Sa sitwasyon ko ngayon, lahat ay maaaring maging kalaban ko. Walang kahit na sinong pwede akong pagkatiwalaan, lalo na mga taong kusang lumalapit sa akin at nag-o-offer ng investment gaya ni Johnson Tan. Dalhin niyo sa ospital si Levi. Bilisan niyo! Pasigaw na utos ko sa tauhan ko na may bumuhat sa assistant ko. Sir, kami na pong bahala dito. Sabi ng isang tauhan ko na binuhat papasok ang lalaking muntik na makapatay sa akin. Dalhin niyo sa hideout ang isang yan. Nasaan si Mr. Tan? Tanong ko kay Samuel na isa sa mga tauhan na ibinigay ni Sebastian sa akin. Nasa sakyan po, sir. Tinaguan ko to matapos masiguro na tama ang hinala ko. Alam ko na papasokin nilang opisina ni Johnson Tan dahil narinig nilang usapan at nangyayari sa loob. Buong hinala ko sa nangyaring to ay may kinalaman si Carlos Hidalgo. Siguro, hindi inaasahan nito na maghihinala ako at mahuhuli ko ang taong inutusan niya dahil usual deal lang to gaya ng nakasanayan ko. Kung hindi ako nagkakamali ngayon, ay may laso ng alak na binigay ng lalaking yon sa akin. Pero dahil hindi sila nagtagumpay, dahil sa hindi ko to tinanggap, matapos na makatunog at makapaghinala ko sa harap ko na bantanga sila sa buhay ko. Sa safe house na hiniram ko kay Sebastian, dinala ng mga tauhan niya si Johnson Tan at ang lalaking nahuli namin ng mga tauhan ko. Wala pa itong mali na nakagapo sa upuan ng datnan ko, pero bigla inagising to ng buhusan ng malamig na tubig ni Melvin kasabay ni Johnson. Napupungas-pungas na magising ito. Nakaupo at pinagmasdan ko kung paano sila kinausap ni Melvin. At nang hindi sumagot ang mga to, ay pumalit si FaZe na dating Navy at sniper sa grupo ko. Sagot! Malakas sa sigaw ni FaZe sa lalaking hindi pa namin alam ang pangalan at pagkakakilanlan hanggang sa mga oras na to. Sino nag-utos sa'yo na patayin si Boss Lucas? Mariin na tanong ni FaZe, pero nginisihan lang to ng bihag namin. Kahit patayin niyo ako, hindi ako magsasalita, kaya nagsasayang lang kayo ng oras. Wala kayong mapapala sa akin. Mayabang at malakas sa sagot nito pabalik. Sunod-sunod na suntok sa muka at palo ng baril sa sikmura ang natanggap nito. Kulang na lang na pangupusan to ng hininga at mawala ng kulay ang mukha nito matapos ang ginawa ni FaZe dito. Mababakas ang takot sa mukha ni Johnson habang pinapanood ng kaganapan sa harap nito. You, kapag hindi ka nagsalita, puputulan kita ng dila. Pinanood ko kung paano namutla si Johnson at hindi halos makagalaw sa kinauupuan nito nang bangilan to ng tingin ni FaZe. Malakas sa sigaw ang sumunod na narinig ko nang idinikit at tingina na FaZe ang hawak nito sa dalawang kamay sa lalaking bumaril kay Levi. Alam ko kung anong proseso na ginagawa niya para mapaawin ang mga bihag namin. May tiwala ako sa kakayahan ni FaZe, kaya hindi ako nakikialam at pinanood lamang ang lahat. Sinong amo mo? Sino nag-utos sa'yo para barilin si Boss Lucas? Mariin na tanong ni FaZe. Patayin mo na lang ako, dahil ganyan din naman na mangyayari oras na ituro ko ang amo ko. Naghahabol na hininga na sabi nito. Tanggalan ng mga daliri sa paa at kamay yan hanggang sa umbusan ng dugo. Pasigaw na utos si FaZe sa mga kasamahan. Nilapitan ni FaZe si Johnson, hawak ang kable na may kuryente na hindi may tatanggi ang takot sa mukha. Simple lang ang tanong ko. Siguro naman alam ko nang isasagot, hindi ba? Tanong ni FaZe kay Johnson. Hindi ko may buong huli na hindi malaman ang gagawin hanggang sa napansin ko na lang ang tubig na umaago sa sahig. Galing mismo kay Johnson na naihi na pala, dulot ang labis na takot.
Isa lang ang tanong ko at hindi ko na uulitin. Sumagot ka ng tama? Dahil kung hindi, alam mo nang kahihinatnan mo. Bakit gusto mong patayin si Boss Lucas? Matapang na sagot ni Faze. Wala naman akong intensyon dahil hindi ko naman siya kilala. Napag-utusan lang ako at kapag hindi ko ginawa, papatayin ako kasamang pamilya ko. Kinakabahan na sagot nito. Sinong nag-utos sa'yo? Hindi makatiis na tanong ko. Si Carlos Hidalgo. Kasosyo ko dati sa negosyo pero pinagbantaan ang buhay ko. Nasundin ang gusto niya kaya lumapit ako. Mababagsakin niya ako at sisirain ang lahat ng ari-arian ko. Kaya wala akong ibang option, kundi sundin siya. Lalo na't buhay ng pamilya ko nakataya dito. Believe me, wala ka namang atrato sa akin. Wala rin akong kahit anong kaugnayan sa'yo. Hindi ko naman gustong patayin ka dahil hindi ko kaya. Kaya nasa opisina ko si Brando. Dahil siya ang gagawa sana dahil wala akong kakayahan. Hindi ko kayang pumatay dahil hindi naman ako kriminal. Sa totoo lang naipit lang ako. Mahabang paliwanag nito. Hindi ako sumagot at tinalikuran ko to. Nilapitan ko lalaking tinawag niyang si Brando na ngayon ay panay ang malakas sa sigaw. Dahil ilan sa daliri niya nito ang pinutol ng mga tauhan ni Sebastian na hiniram ko. So Brando, siguro naman, ayaw mo matay sa pinakamalapit na paraan. Dahil pagkatapos putulin ng mga tauhan ko mga daliri sa kamay at paa mo, ay pababalatan kita ng buhay. Sabi ko dito, nakatitig sa mga mata na halatang matinding sakit ang iniinda nito. Kung mahal mo ang buhay at sarili mo, sasabihin mo sa akin kung nasaan ang amo mo. Muli ay saad ko pa. Hindi ko alam. Nang hihina na sagot nito, itinaas ko ang kamay ko nang akmang puputulin ng isa sa mga tauhan kong susunod na daliri nito nang pigilin ko. Paanong hindi mo alam? Hindi ba at si Carlos Hidalgo nag-utos sa'yo na patayin ako? Matigas na tanong ko. Oo, siya nga ang amo ko. Pero wala akong alam kung nasaan siya. Dahil sa telepono lang kami may komunikasyon na dalawa. Sagot nito. Ako mismo ang lumapit at dinukot ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon nito. Hindi ako nahirapan na buksan to dahil siya mismo ang nagbigay ng password matapos sa tanongin ko. Tama nga siya. Maraming tawag at text mula sa isang tao lamang ang cellphone nito na alam kong galing mismo kay Carlos Hidalgo. Tatawagan ko si Carlos. Sabihin mo sa kanya na pinatay mo na ako at tagumpay ang misyon mo. Oras na hindi ka nakipag-cooperate, ako mismo ang puputol sa leeg mo. Bago ko gawin yon, ipaparanas ko sa yung pinakamalupit na kamatayan dahil puputulin ko bawat bahagi ng katawan mo hanggat umabot ako sa leeg mo. Matigas sa sabi ko na nagbabanta ang mga mata dito. Kita ko kung paano to lumunok ng ilang ulit habang butil-butil ang pawis sa noo. Oo, sige. Susundin kong utos sa sinasabi mo. Sagot nito na halatang matindi ang pagtitiis, dulot marahil sa matinding sakit na naranasan nito. Ipinakuha ko kay Melvin ang laptop na malimit idala ko na nasa sakyan. Ito lamang ay sapat na para matrace ko si Hidalgo sa pamamagitan ng tawag na gagawin ko. Matapos na iset up ko ang tracking system, ay sinimulan ko na i-dial ang number kung saan ay siyang gamit ni Hidalgo sa tuwing tatawagan nito si Brando. Ilang ring ang narinig ko habang naghihintay na sagutin ni Hidalgo ang tawag na ako mismo ang nagdial para mahanap to sa wakas. Anong balita sa trabaho mo, Brando? Tanong ni Hidalgo sa tauhan. Tumingin sa akin at sumalubong sa kanya ang nagbabanta ng mga mata ko na nababasa niya sa posibleng nangyari sa kanya oras sa sinuway niya ang gusto ko. Yes, boss. Nagawa ko na po. Sagot ni Brando habang nakatingin sa akin. Hindi ko to pinansin. Dahil sapat na sa akin na nakatutok ako sa tracking na minomonitor. Very good. Patayin mo na rin si Jansen para walang maiwan na ebidensya na magtuturo sa'yo. Utos ni Hidalgo sa tauhan.
Dahil naka-loudspeaker ang narinig ni Johnson na sinabi ni Hidalgo. Mabuti na siya mismo ang nakarinig para alam niyang kahahantungan sa mga kamay ng masamang nilalang na akala mo'y utak unggoy at wala na yatang naiiwan na awas sa katawan. Isang sign ang binigay ko kay Brandon para pahabain ito ang usapan. Loading na ang tracking na ginagawa ko at konti pa'y malalaman ko ng lugar ko na saan si Hidalgo nagtatago ngayon. Boss, pwede ba na wag ko napatayin si Johnson? Tanong nito para humaba ang usapan. Anong wag patayin? Naririnig mo bang sinasabi mo? Baka ikaw mismo patayin ko kapag bumalik ka na buhay pa si Johnson dito. Kill him and we're done. Sabi pa nito. Napangisi ako dahil halata sa tinig nito kung gaano siya kadesperado na mamatay ako. Malas niya dahil hindi na siya magtatagal sa mundo. Lalo pa ngayon na alam ko na kung nasaan to. Nilapitan ko si Brando at ako mismong pumutol ng tawag nito. Inisihan ko si Johnson na hindi maitatanggi ang galit sa muka dahil sa narinig na banta sa buhay nito. Siguro naman, alam mo na kung gaano ka-risky makipag-deal kay Hidalgo, Mr. Tan? Sabi ko pa saka tinalikuran ito. Magpadala kayo ng doktor dito. Siguraduhin niyo na hindi makakatakas ang isang yan hanggang hindi ko nahuhuli si Hidalgo. Utos ko sa mga tauhan na kasama ko. Agad na tinawagan ko si Sebastian na alam ko malaki ang may tutulong sa akin sa mga oras na to. I need your help. I need more of your men. Mabilis sa sabi ko at walang paligoy-ligoy kay Sebastian Mondego na nangako na ibibigay ang lahat na kailangan ko oras na lumusob ako sa lungga ni Hidalgo. Sure, ipapadala kung kailangan mo ora mismo nang matapos ng problema mo. Sabi ni Sebastian sa kabilang linya bago tuloy ang pinutol ang tawag ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.